Up mga idolo! So, for today's video, discuss natin ang freshwater generator. Pero isa-isahin natin. Gagawa tayo ng ibang drawing para ma-discuss natin ng maayos. Sa mga hindi pa familiar sa freshwater generator, ito lang naman yung machinery na ginagamit sa barko para i-convert yung seawater into freshwater para meron tayong supply on board. Pero bago tayo magsimula, let me remind you again that the water boiling temperature will base on pressure. Kung meron tayong 1 bar sa atmospheric pressure natin, kailangan din natin ng 100 degrees Celsius para i-boil yung tubig. So kapag mababa yung pressure, kailangan din natin ng mababang temperature para i-boil yung tubig. So pababa ng pababa yung pressure, pababa ng pababa naman yung temperature na kailangan para i-boil yung tubig. So ito yung principle ng freshwater generator. At mamaya, i-discuss natin kung bakit merong vacuum at saan galing yan. Ito yung freshwater generator natin. Sa loob, meron tayong makikitang dalawang set of plates. Yung isa is yung evaporator. Yung nasa taas naman is yung condenser. Yung sa gitna, parang filter to, which is called demister. Dito muna tayo sa evaporator. So sa part na to, dito nagbo-boil yung seawater. Ang ginagamit natin sa pagpapainit ng tubig is yung HT cooling water system. So meron na akong ginagawang video about sa HT cooling water system. Pwede niyo panoorin yun. Pero basically, itong sistema na to, ito yung jacket cooling na ginagamit natin sa main engine. So yung outlet ng main engine, tubig doon is pupunta lang yan sa freshwater generator para nga gamitin heating para mag-evaporate yung tubig. So sa HT cooling water system natin, meron lang tayong mababang temperatura which is 70 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. Take note lang na yung 70 to 80 degrees Celsius na galing sa HT cooling water system natin is kinokontrol lang natin into 45 to 50 degrees Celsius para sa freshwater generator natin. So hindi natin kailangan ng mataas na temperature kasi nga it will lead into scale formation sa evaporator natin and cause into low efficiency. So bababa yung freshwater production natin. So para i-control yung temperature natin, meron tayong dalawang barbula dito. Ito yung inlet at saka outlet. So basically, you just need to throttle the valve para i-control yung temperature. Sa freshwater generator naman natin, meron yung temperature gauge. So dito kayo nagmo-monitor kung ilan yung temperature na gusto nyo. Dito naman tayo sa condenser. So sa part na to, dito natin pinapalamig yung evaporated steam galing sa seawater natin. So pinapalamig natin yung evaporated steam para magiging distilled water. Sa pagkukuling naman, ginagamitan natin yan ng seawater ulit. So itong seawater is galing yan sa ejector pump natin. So itong injector pump na to, magbibigay ng flow sa seawater papuntang condenser. Tapos yung outlet naman niya, meron siyang feed line. So itong seawater feed line, ito yung papasok sa evaporator para pakuluin. So basically sa loob ng evaporator, marami yung plate. So alternate yan. So dito, meron yang sa jacket, sa seawater, jacket, seawater, jacket, seawater. So alternate yung mga plate na yan. At yung iba namang outlet sa seawater is yan yung magpapatakbo sa eductor natin. Tapos pupunta na yan overboard. Dito muna tayo sa eductor. Ang pinaka main purpose niya dito is to maintain the vacuum inside the shell of our freshwater generator. And aside from that, tinatanggal niya rin yung mga brain water. So basically, kailangan lang natin ng seawater para patakbuhin ang eductor pump natin. So, etong working principle ng eductor is Venturi effect. So, gagawa ako ng ibang video about sa Venturi effect. So, right now, magpo-focus muna tayo sa sistema na to. So, kapag yung seawater is dadaan sa eductor, magka-create yan ng vacuum. So, etong line na to, dito is connected yan sa loob ng freshwater generator natin. So, habang may seawater na nagpapagana sa eductor natin, so, etong linyada na to at sa loob ng freshwater generator natin is under vacuum. So, kailangan natin na mababa yung pressure sa loob ng freshwater generator natin para need lang tayo ng mababang temperature
upang mapapaboil yung tubig. So aside from that, ang isa sa purpose pa ng eductor aside to maintain the vacuum is to remove the brine or salted water inside the freshwater generator. Sa loob kasi ng evaporator natin, 'di ba, dito nangyayari yung evaporation ng seawater. Pero hindi totally 100% na yung papasok ng seawater is mag-evaporate. Meron pa rin mga sobrang seawater diyan. So yung mga sobrang seawater na yan yung tinatawag na brine. So inaalis yan ng eductor pump. So yan yung pangalawang purpose ng eductor pump. Inaalis niya yung brine na nag-accumulate sa loob ng freshwater generator. By the way, aside sa temperature gauge na makikita natin sa shell ng freshwater generator natin, meron din tayong vacuum gauge dyan. So dito namomonitor natin yung vacuum sa loob ng freshwater generator natin. And aside from that, sa taas meron diyang maliit na barbula at yan yung vacuum breaker. So ang purpose ng vacuum breaker is to release the vacuum inside in case we are not using the freshwater generator. Pero importante talaga na kapag mag-start tayo is huwag natin kalimutan na isirado to. Balik tayo sa condenser. 'Di ba sa part na to dito naipon yung distilled water. So yung distilled water naman meron yang linyada papunta sa distilled pump. So, ang purpose ng distilled pump is yung distilled water na galing sa condenser is tinatransfer niya papuntang freshwater tank. Kung gusto nyong malaman yung sistema papuntang freshwater tank, meron akong ginawang video. So, panoorin nyo na lang yun. Ngayon naman, i-discuss na natin yung proseso kung anong nangyayari sa loob ng freshwater generator natin. So, let's assume na meron na tayong vacuum at saka enough na yung temperature ng shell natin. So, yung seawater na papasok sa evaporator is mag-evaporate yan, di ba? So, meron lang tayong 45 to 50 degrees Celsius para mapakulo kasi nga under vacuum eh. So, pag mababa yung pressure, means mababa din yung temperature na kailangan para ipaboil yung tubig. So, yung seawater nag-evaporate. Yung evaporated steam naman, dadaan yan dito sa demister. So, ang purpose ng demister is hindi na hinayaan na merong water vapor na sumasama sa evaporated steam. So, kapag nakalampas na yung evaporated steam sa demister, papasok na yan sa condenser. So dito sa condenser naman, meron yang seawater na nagpapalamig sa evaporated steam. At yung evaporated steam, kapag lumamig, nagiging tubig. Yung tubig na yun, magiging distilled water. Yung distilled water naman is punta yan dito sa distilled pump patungo sa freshwater pump. So, yan yun.